Paano yung, asa yung engine? Pop the trunk. Pop the cab. Kung sa kotse, pop the hood. Dito, pop the cab. Kasi Pop the cab. Cab yung tawag nila rito. Ay po. Ano yung magaan yun? Tignan nyo naman, yumuko na yung truck. Pucha, nalungkot. Tignan mo na nangyari rito. Sheesh! Naghiwalay na, boy! What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Pabalik naman tayo guys, syempre sa panibagong video. For sure, nakikita nyo na tong kotse na to sa mga pictures, sa mga car meets, lalo na sa ESC, madalas to pumunta si Boss Yuli. Dito sa channel natin, nagre-review tayo ng mga unique na kotse and yung mga stories kung about sa kanilang mga sasakyan. Para sa mga car guys dyan or mga car people, mahilig sa mga sasakyan na nahihiya pumunta sa mga car meet guys. Yung car community natin, wala naman siyang pinipili guys. Kahit sino pwede pumunta. Kasi it's not about the cars, it's about the community guys. So if medyo hindi pa tapos yung inyong project car, okay lang naman pumunta, no? Ang maganda kasi sa mga car meet guys is matututo kayo and may malalaman kayo about sa kotse nyo. Kung ano yung mga JDM concept, ano yung mga USDM, yung iba-ibang concept nyo. Tsaka makikita nyo in real life, kunwari, anong gusto mong tire size, anong gusto mong mags, gano'ng ka-lowered yung gusto mo. So, yun yung mga reasons, yung mga few reasons kung bakit tayo pumunta ng car meet. Ito yung pinaka-unique na nakikita ko na pumunta sa mga car meet. So, gusto namin i-share sa inyo yung buong kwento niya. Hindi natin papatagalin pa. Pupunta tayo ngayon actually ng Bulacan. Medyo malayo ito. So, tara, let's go. Road trip na, tara. Okay, dito na tayo ngayon, guys. Ito nyo naman to. Pucha, ang taas eh, oh. Taas pala niyan. Ganyan. Ito yung susunod na ipa-vlog natin, guys. So, pang! Ito mo naman. Mga yung susunod na vlog, pero ito muna yung shoot natin para sa ngayong araw. Okay, so ito yung owner pala. Papi, anong pangalan natin? Ulysses Enriquez. Ulysses. Ano ito tawag sa'yo? Mabay Yuli? Yuli. Yuli. Yes. Sa lahat ng nakita kong pupunta sa car meet, ito ang pinaka-unique, no? So, kaya ako nalaman, guys, kasi nakita ko daw sa Facebook. May picture ka, Papi, sa Facebook eh, yes. Na nakita ko na nasa car meet ka. Tapos, syempre, nakita ko yung mga stickers. Oh, yung mga stickers natin dyan. Tsaka syempre si ESC, shoutout kila Boss Allen. Papi, ano ang kwento? Bakit napag-decide mo pumunta sa mga... Mahilig talaga ako sa kotse since 6 years old. Ayan, nahilig na ako. Gran Turismo pa nun. Doon ako nag-umpisa. Tapos nagtuloy-tuloy. Naisipan ko, nagkausap kami ni Allen actually, Hoonfest noon. Sabi ko, Paps, pwede ba akong pumunta? Kaso truck yung dala ko. Sabi niya, sige, pumunta ka. Basta kasya yung truck mo, sige. Doon nag-umpisa na umattend ako ng meets na basta kasya ako, attend ako. Pasok, no? Kumbaga, ito yung ano kasi guys, ito yung maganda sa car community natin, Paps. Kahit anong kotse, pwede mong dalhin, no? Ang importante kasi pag umattend ka ng car meet, respect. Yun yung natutunan ko. Basta may respeto ka sa kapwa mo, tatanggapin ka nila kahit ano dalhin mo. Kamusta naman, Papi, pag dinadala mo to, ano yung mga nakuha mong compliment? Ayun, tinatawag nila transformer. Ay, oo nga, no? Tatawag nila akong transformer, tapos given, medyo may mga iba ang dating pagka truck ang dala mo, tas car meet. Kumbaga, quote-unquote car meet nga, tapos truck dala mo. Community. Huwag pare-pares tayo nahilig. Iba nga lang yung nadadala mo, no? ko. Parang ganun eh. Introduce mo naman sa kotse mo ngayon. Ito kasi, this is Isuzu Elf, NKR. Dalawa kasi ang variety ng Isuzu na Elf. NPR yun yung mas malapad yung muka, mas malapad yung body. Ito yung Elf NKR, yung mas makited standard. Wala naman masyadong special features. Naglagay lang ako ng winch wiper guard na stainless sa Decotora. Tapos yung bumper ko na yan, stock na yan, nakuha ko sa Subic. Pero papalitan ko na rin siya nung, tag dito, yung automatic bumper, yung umaangat. Di ba yung umaangat? Yes, yun yung pumapantay dito sa part na to. Kasi nakikita ko yung Papi sa mga ano, yung mga... Sa mga 10-wheelers. 10-wheelers, no? Kasi sa quarry, pag pumapasok sa quarry, hindi lahat ng quarry maganda yung kalsada. So, syempre, yung mga bumper nila, halagang 50,000 yung mga yun, lalo yung mga galing Japan na bumper. So, syempre, ingatan nila yon. Kinakabit nila yung automatic para pag pumasok, nakaangat yung bumper nila, hindi sasahid sa quarry. So ito, Papi, ano to? Negosyo pang negosyo, ganun talaga? Siya kasi ginagamit namin for site development ng isang area namin na farm. Bali, talagang hauling lang siya ng materials namin like bakal, semento, buhangin, tapos halaman sa landscaping. Ginagamit ko rin siya sa landscaping. Pero kumbaga, ano siya, no? Functional na, yes. Kumikitang pang kabuhayan ng car, pwede may pang car meet, no? Pwede. Maganda ron.
Papi, ang tanong ko, kasi kadalasan, ano ba purpose ng ganito? Ang napansin ko sa kanya, yung sa wind, dinidiin niya lalo yung wiper kasi mahirap maghanap ng wiper blade na good sa truck kasi. Unlike sa kotse, maraming brands na pasok agad eh. Dito kasi sa truck, nahihirapan ako maghanap ng good brand. Tinutulak niya yung wiper ko pag umuulan. Yung iba, papi, tatlo yung ganyan eh, no? Tatlo yung iba, yung mga truck na malalaki, tatlo yung wiper nila. Sa mga yan, sa mga 10-wheeler yon. Pero sa Elf, dalawa lang usually yan. Tanong ko lang, no? Kasi sa, halimbawa, Corolla or Civic, Nissan, may mga club kasi, di ba, ng mga... Meron din mga Elf club. Kung tutuusin, walang particular na club. Sa amin kasi na tulad nito sa dumping, sa mga hauler ng aggregates, yung tipong kahit di kayo magkakilala personally, nagkakabusinahan kayo, yung greetings ba? May ganun na nagaganap, tas magugulot na lang kayo one time. Pag nakatambay sila, ayain ka na nila kasi namumukha nila yung truck mo. Doon na kayo magiging magkakilala. Sa mugs nito, pwede Yes. yung mga ano dyan, yung mga T37, Yung ganun. may certain na type ng hub ng truck. Kasi yung sa akin hindi pwede. Dahil yung sa bearing niya, masyadong malaki. Pero yung mga local unit, tsaka yung mga tinatawag namin na flat low, yung mas maliit yung gulong na mababa na truck, yun, may nagkakabit ng mga T37, yung mga Steelies na galing sa kotse. Tapos Elf sila? Elf sila. Ganun. Pero mas maliit sila, yung height, mas mababa yung height nila. Pero pwede ka mag-convert o bawal? Pwede mag-convert pero medyo magastos. Tsaka hindi ko siya masasabing okay kasi unang-una heavy duty kasi yung ano ko. Kailangan bakal talaga. No? Pero may aluminum naman yan para sa truck ko kaso tubeless yung gulong niya. Medyo pricey. Papi, pwede natin masilip yung loob. Sure. Silipin natin. Tara, silipin natin yung ano nito guys, interior. Ayan. Pucho, baka nakamomo steering wheel. Ay, hindi pa. Wala pa naman tayo sa ganun. Ano meron dito? Ano meron dito? Syempre sa Japan, ito. Converted na kasi to dahil Japan unit. Wala kasing na-release na ganitong mini dump truck sa Pilipinas. So mostly ito, tulad nga sa comments dun sa TikTok, ito ang legit na JDM. JDM talaga. Kinonvert to from dito yung dating steering, nilipat lang dito. Tapos, ayan, yung upuan din, na-convert na rin to. Tapos, ayan, ito yung kay Kabisyo, yung compressor ko para sa air horn. Tapos, ito, hindi ko pa naikakabit yung shift boot ko na JDM. Ito ang pinaka-JDM dyan. Yung lagayan ng cup holder. Okay. Yan ang pinaka-JDM na hinahanap ng iba. Kasi yung ibang truck, wala na rin cup holder. May ano to pa? May aircon? Yes, aircon. Kompleto siya. Radyo lang yung wala. Yun lang yung nasira sa kanya. Papi, pwede ba ako umakit dito? Oh, sure. Tignan natin wait lang. Okay din tignan mo. Parang nasa L300 kasi papi nung college, mga estudyante ako, L300 yung mga sasakyan. Hindi, yung mga service. Service. Mga kamis, parang ganito rin Gantong L3, mas malaki lang to sa L3. Yan lang. Tapos ang gauge, bakit may mga white face Ayan. Sa gauge, ayan, the usual. Ito ang wala sa, wala nito sa local unit, yung tachometer. Usually, ang guide niya nasa speedometer. Kada speed, kunwari, 30 hanggang 20 yung first gear, tapos so on and so forth. Naka-guide sila doon. Unlike dito sa Japan, sa JDM, may tachometer na siya. Pero yung mga bagong Isuzu trucks ngayon, may mga tachometer na rin sila. May guide lang kung kailan mag-shift. Yung mga luma na local unit. Pero yung mga modern ngayon, ayan, may tachometer na rin sila tulad ng akin. Pero ito, Babs, napansin ko, hanggang lang siya. 3K RPM. Yes, 3.5 ang 3.5 rev limit niya. Mababa. Pag diesel kasi, diesel ba to? Yes, diesel. Pag diesel mo na mga Fortuner, mababa na talaga sila, mga hanggang 5 lang usually. So ito mas mababa. Mas mababa pa to. Kasi more on torque kasi to. Kailangan niya umandar, gano'n. Tapos hanggang 5th gear. 5th gear. Hanggang 5 speed lang ako. 80 nga lang, gigil na ang makina nito eh. Kasi galit na. Galit na siya. So yung top speed nito mga 100, gano'n? Na-testing ko na to hanggang 110. Yun na yung pigang-piga niya na nasa 3,500 na ako. Pero ang weird kasi hanggang 3.5 lang yung RPM. Kasi kadalasan yung mga kotse nag-shift sa 2.5 to 3K, di ba? Ito yun yung rev limit. Rev limit ko na yun. Ito kasing truck na to is dual mode empty. Naka-computer box na kasi ito eh. EFI to? Yes. Tapos, so pwede ko siyang i-cambio nang hindi na ako maapak sa clutch. So parang motor, gano'n? Parang motor. Semi-automatic na tama? Parang semi-automatic na siya. Pero way back then, wala pang solid na automatic transmission sa truck. So ang nangyari, naisipan siguro ni Isuzu na gumawa sila ng dual mode na
Yun nga, di ka na magka-clutch pero magkakambyo ka. Parang gaganon ka na lang, no? Magkakambyo ka na lang. Tapos Para ka hindi lang ka naglalaro sa arcade. Ay, tama. Sa arcade. Sa times yung Wangan Midnight. Yan, nagkakambyo ka lang doon. Tapos brakes and gas lang doon. Kanina nakita ko, inangat mo yung Likod. pang ginagamit ba yun kapag, ba, ililipat yung lupa, gano'n? Pagka magdidiskarga ng lupa. Kesa palahi ng tao, mas mabilis. dinadump na lang. Asan yung may switch ba yun? Meron. Ito siya. Ito yung para sa dumping niya. Tapos ito yung para sa semi-automatic na Click switch. lang with, click lang. Push button lang. Okay din. Shoutout natin yung mga masisipag nating mga media. Mga Tingnan mo media. naman. Fuck. Bulacan Media, Bulacan magingay. Media yan. Okay. Dito sa likod, Papi, ano meron? Ayan, syempre, sticker ulit. Ayan, Sir Kabisyo, Tusog, ESC ulit, Carbon Media, si Huli. As, ayun, yun lang naman yung niya. As yung tailgate niya mismo, buo siyang bumababa. Ito. Bumubukas to. Pag inangat ko siya. Kung curious kayo, ano yung tsura dito? Ang business talaga to, no? Papi, yung investment mo rito, bumalik na ba? Oo, bumalik na. Bumalik na ba? Magkano ba bumalik value ng mga ganitong sasakyan? 1.2M sa Subic. Pucha, mahal din. Brand new yun. Yung Second SAR hand? Plus. 1.2? Japan SAR Plus. Pagka yung pagka yung katulad ng unit ko na computer box. Pero DFI. pagka pure manual siya, doon nagkakamali na sa 800, 700. Nasaan yung makina nito? Ito ang makina niya. Pwede ba makita yung makina? Kasi, Medyo madumi lang kasi Di ko- lupa di ko alam paano eh. alikabok lang ang baon. paano yung engine? Pop the trunk. Pop the cab. Pop Sa the yun. kung sa kotse, pop the hood. Dito pop the cab kasi Pop the cab. cab yung tawag nila rito. Ay, pucha. Ano yung magaan yun? Uy? May assistive yung niyan, yung sa dito, yung section na yon. May springs din siya. Pucha. Parang hindi kinahirapan eh. Pero parang isipin mo binuhat yun, lahat ganun kalaki. Silipin natin na meron dito. Tignan nyo naman, yumuko na yung truck. Pucha, nalungkot. Ano meron dito sa makina, Paps? So yun, 4HF1 na black cover, semi-computer box. Yung transmission niya nandito. Mamaya pwede ko rin pakita pag inangat natin siya. Ay, pwede sabay sila? Yes, pwede. Paano mo matatagal dyan? Medyo buwis buhay. Ilang liter yung ganito, Paps? 4.3 liters. 4.3? Na inline 4. Inline 4. Yung may radiator, ang kapal. Ito, na siya, plastic na siya. So medyo modern na yung radiator niya. Papi, mahirap ba ang pyesa ng mga ganito? Ano ba, nasiraan? May mga Banawe type din ba ang mga? Yes, meron din. Meron sa Banawe rin? May Banawe, Blumentritt. Pero ang bagsakan talaga, kung ang Banawe is para sa kotse, kaming mga truck, Blumentritt. Blumentritt. Yes. Doon ka mananawa. Lahat ng accessories ng truck, spare parts, kung mag-change ka ng pang-ilalim, doon mo makikita sa Blumentritt. Paano ba yung buwis buhay na? Para maiangat to. Paano yan? Hindi ko na alam ano nangyari sa truck, di ba? Yung na ewan na eh, Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-announce sa inyo na favorite nating betting site, which is yung 1xBet, is meron na silang application sa inyong Android and sa inyong iPhone. Meron na sila sa App Store and sa inyong Play Store para sa inyong mga phone. Kasi dati guys, website lang sila nag-ooperate. Ngayon, may sarili silang application sa phone. Tsaka maganda rito, dahil syempre meron na silang App Store, meron na silang mismong application sa phone, makakapag-deposit na kayo using your GCash account. So, syempre, sa time natin ngayon, lahat na tayo meron GCash. So, mas pinadali ng 1xBet yung pag-bet natin sa mga laro. So, paano nga ba download yung 1xBet guys? So, syempre, search mo lang sa App Store or sa Play Store mo, 1xBet, tapos lalabas na yun. Ang maganda dito sa 1xBet, kapag new player ka pa lang, pwede mo gamitin yung promo code natin na Rich Potato. Lagi mo lang, mamaya papakita ko sa inyo kung paano gumagana. And again guys, $100 to hindi to, 100 pesos lang, dollars ang pinag-uusapan natin. Click nyo lang yung link nasa baba, comment section down below or nasa description, tapos mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng
ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Hindi ko na alam ano nangyari sa truck, di ba? Yung ko na ewan na yo. Papi, ingat ka dyan ha, safe ba yan? Safe naman. Puta, nakakatakot. Ito, nakakatakot na yan ha. Damn! Puta, tignan mo na nangyari rito. Sheesh! Wow! Gago, naghiwalay na, boy! Yun yung buwis buhay. Papi, curious ako, normal bang ginagawa yung ganyang posisyon? Yung nakaangat yung likod o yung tsaka nakaangat harap? yung ulo? Hindi, yung sabay. Hindi, para lang din na tayo magbaba ng makina, makita nilang buo na ganyan. Pucha. Yes. So, ayan. Ito yung transmission nito. Ayan yung transmission niya. Tapos, ito yung module para rin sa clutchless. Ito, dahil dyan. Dahil dito sa maliit na to, pwede ko May siyang ano siya? gamitin ng walang clutch. Parang weird, Pops. Ito guys, para makita nyo, ano na nangyari sa truck ni Papi. Isipin nyo guys, so, Papi, siguro na-try mo na pumunta car meet ganyan ng ano, gawin mo sa car meet mo. Ito, ginagawa ko yung... Ito, ginagawa mo kaya ganyan. Kaya natawag na nila ako lagi na air up. Air up ka naman. Air up kasi inaangat ko lagi yung likod. Tapos, dito na mahuhulog na lang mag-isa yung mga kargahan. Yung karga ko, gugulong na siya rito. Okay. Ayan yung likod niya. Parang ano, Pops, na parang piece of art eh. Anong taas eh. Oo. Pwede kang mag-slide. Kung wala tong likod, kung wala tong tailgate ko, pwede kang mag-slide dyan. Nakakatuwa lang guys, no, kasi ito yung mga gusto namin i-promote, Pops eh. Kahit anong dalang kotse, basta umaandar, Pops, so welcome talaga sa mga car meet yan. Yes. Kahit, kasi yung iba, Pops, natatakot dahil hindi maganda yung pintura, no? Hindi naman yun show, Pops eh, no? Para Hindi naman siya i-judge show. yung mga kotse, no? Kaya nga tinawag na car meet. Meet lang siya. Huwag kayong kabahan. Pumunta kayo kung umaandar, basta umaandar yung sasakyan nyo, maingat kayo magmaneho, tapos syempre, respeto. Kailangan may respeto kayo sa kapwa nyo car enthusiast. Yun ang isa sa pinaka kailangan baunin pagdating sa car meet. Tsaka yung iba nga, i-guide ka pa nila. Oo, Tuturuan ka, tutulungan ka nila. Yun ang kagandahan sa sa car meets talaga, sa mga community. May sira yung ganito. Minsan nga, may makikita ka car meet, may nagkukuting-ting eh. Oo, tama, di ba? Nag-aayos kasi nga, parang tulong na rin sa kapwa na car enthusiast. Naiiyak na ako, Pops. Yeah. Papi, salamat. Maraming Pops Yuli, salamat ulit. Thank you. Ganda ng very unique kotse, guys, no? Siyempre, Papi, pwede ba namin makita paano sinasara to? Okay, sige. Silipin natin. Unahin muna natin siguro yung cab. Para hindi ka mahirapan din eh. Ayan. Ay, ganun lang. Ayan. Hindi siya mabigat. Tapos, lock lang siya dito. Tapos, pag ito namang likod ang ibababa, itong lever lang ulit, kahit nakapatay makina, bababa siya. Kasi sisingaw lang yung hydraulic. Ay, Hydraulic okay. powered lang siya. Hindi pa, safe pala siya. Akala ko nakakatakot naman. Hindi. Okay. Wag lang iipit bigla yung katawan doon. Wag lang. Tapos nag-lock na yun. Lock na yan. Okay. Tapos ayun, yung sa semi-automatic natin na pakita ko na lang din, baka sabihin ng iba. Pwede ba natin iikot to? Pwede naman, pero dito mo pakita, Papi, yung sa para makita nila na wala akong aapakang clutch. Ayan, lalaylay ko na lang yung paa ko. Okay din. Kasi nag-second gear ka, no? First gear yan. First gear. Kaso yan, naka-reverse ako ngayon. Hindi rin ako nag-clutch. Ayun, Papi, sige. Gusto Tara, ko. subukan natin to, guys. Dati, guys, nire-review natin mga jeep, mga van. Puta ngayon, elf na. Ay, pucha, malamig ang aircon na ito, boy. Isang taon nang walang linis. So, comfort level, maluwag to, guys, no? Nakatutok sa mukha mo yung aircon talaga, no? Testing ba tayo ng pool? Sige, Papi, ikaw bahala kung saan mo gusto. Sige, testing tayo ng pool. Aba na to, guys, hanggang third gear kumakamot, no? Kung di ako 6-wheeler. Kasi 6 wheels yung gamit ko eh. Uy, puta!
tumatalon eh, no? Wow! Ayun yung torque na pinatawag talaga ng diesel. Maano siya, Papi, no? Torque yan, nilulubog ka niya. Malubog eh, no? Kasi yung fourth gear yun, nilulubog pa rin tayo sa upuan. Tsaka maganda rito, guys. Parang nasa aquarium eh, no? Laki nung salamin eh, oh. Papi, parang, kung ako, parang gusto ko rin kumuha ng truck, pero paporma lowered, no? May ganun ba, no? Meron, yung tinatawag namin na ano, na yun nga, yung low, parang low profile yung term niya. Anong tawag yan? Kasi meron mga truck na mababa talaga. Kasi yung size ng gulong nila is below sa standard. Pero galing talaga siya Japan na gano'n. Tapos yung leaf spring niya, instead na nasa ibabaw ng differential, nasa ilalim siya ng differential. So mas mahina nga lang siya sa kargahan. Pero ano siya, yun, pwede mo rin panghakot-hakot ng magagaan lang naman. Pero mga 1 to 2 tons kaya niyang i-handle. Ito kasi nga Ano ba to? Curious pala ako, Papi, na nagbo-bottom out ba yung shocks nung ganito? Actually ito wala tong shocks. Leaf spring. Leaf spring lang. Yun ba yung molye? Yes, yung molye. Okay. So, pagka di ko pa naranasan nagsagad ako ng yung babang-baba, yung to the point na yung molye ko diretso na. Di pa naman, pero siguro pinakamabigat ko nung naikarga dito, roughly 5 tons. Tonelada na ang usapan dito. Hindi na katawan ng tao, gano'n, tonelada. Tonelada bilang dito. Papi, salamat ulit ha. Share mo sa akin yung napakalupit mong kotse. Ano naman? Lang yan. Para ka naka-followers. Tsaka to guys, beige interior. Fuck. Multiple side mirrors. Kita mo yung mo dyan, future mo dyan, wide lens, fish eye. Kompleto, no? Ayun lang, sana na-enjoy yung video natin na to guys. Abangan nyo yung mga susunod na vlog natin. Ayun, Forester. Ano naman, di ba? Papi, salamat ulit ha. Maraming salamat. Ayun, so hindi nagtatapos yung video natin. Kita kita susunod video. Peace out. Sino gusto mo i-shoutout mo na, Pops? Siyempre, maraming salamat sa East Side Collective, of course, dahil sila ang nag-open sa akin sa car community na tinanggap ako na kahit truck dala ko, nakaka-attend ako. Pinaano nila ako sa comfort zone ko, natuto akong lumabas sa comfort zone ko. Tapos mga kasama ko syempre, yan, mga media natin, ng solid media ng Bulacan, yan, sila Yokail, sila Autoscene, si Gabo, Gab Auto Media, tapos syempre sila Kabisyo, ayan, Kabisyo, tsaka si Tusog, Carbon Media, ayan, Kalahuli. And of course, syempre maraming salamat Sir Rich Potato. Ayun, Papi. Sa pag-content ng aking syempre Race Life. Syempre. Northside, ESE, maraming salamat sa support. Tsaka pagtanggap sa akin sa community.